Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Minsan pa po tayo po ay sama-sama sa gabing ito sa ating prayer meeting. Amen po. Pero bago po tayo magsimulang manalangin, balikan po muna natin ang mga bagay na tinuro po sa atin ng Panginoon sa buong linggo pong ito. Amen po. So tinuro po sa atin ng ating mga pastor ang topic po na ito sa week na to. Sometimes God works in the places we least expect. Amen po. Sinasabi po sa atin ng mga pinag-aralan po natin sa buong linggo na to na minsan, amen po, ang Diyos ay kumikilos doon sa mga lugar kung saan hindi natin ina-expect. Amen po. At nung Monday po, tinuro po sa atin ni Pastora AC yung number 1. Ang sabi po doon sa burning bush. Amen po. Ang Diyos po ay nagsimulang kumilos, mangusap sa buhay ni Moises sa Exodus chapter 3 verse 1 to 6. Amen po, sa pamamagitan ng isang burning bush. Amen po. Sabi nga po ni Pastora AC, ang Diyos ay kumikilo sa mga ordinaryong araw. Hindi mo kailangan maghintay pa ng isang engranding event, amen po, para ikaw ay makausap ng Diyos. Katulad ni Moises, nung time na siya po ay tawagin ng Panginoon para sa isang misyon, amen po, siya po ay nagpapastol lang ng tupa dun sa disyerto. Amen po, siya ay ginagawa niya lang yung normal na gawain niya bilang isang pastol araw-araw. Pero not until dumating yung pagkakataon na mula sa isang burning bush, amen po, ay kinausap siya ng Diyos. Sabi po ni Pastora AC, pwede kang kausapin ng Diyos ngayon kahit nasa ang lugar ka pa. Amen po. God often meet us while we are faithfully doing ordinary things. Amen po. Minsan kakausapin ka ng Diyos kahit na ang ginagawa mo lang ay yung mga normal na bagay na ginagawa mo pang araw-araw. Amen po. Bakit kasi ang Diyos ay hindi natin pwedeng limitahan. Amen po. Mangungusap siya, kikilos siya. Amen po. O sa paraang gusto po niya. Amen po. Tatawagin ka ng Diyos sa mga lugar na minsan hindi mo ine-expect ka. Amen po. Naalala ko po dito nung time po na ako po ay nakakilala sa Panginoon. Amen po. Unang narinig ko ang boses, ang pag-ibig ng Diyos, wala ako sa isang malaking simbahan, wala ako sa isang magarbong lugar, kundi ako po ay nandun lang sa kwarto ko. Amen po. Kaya dito po, ulitin po, sabi po ni Pastora AC, pwede kang kausapin ng Diyos ngayon kung nasa ang lugar ka. Amen po. Kaya kang kausapin ng Holy Spirit kahit nasaan ka pa. Amen po. At number 2 po, tinuro po sa atin ni Pastor Oge nung Tuesday, a humble manger. Amen po. Sa Lucas chapter 2 verse 1 to 7, amen po, ito po yung kwento ng si Jesus ay ipinanganak. Amen po. Kung iisipin natin, isang hari po ang ipapanganak. Amen po, tagapagligtas. Amen po, pero and yet siya po ay ipinanganak sa isang sabsaban. Amen po, isang simple at pinakamababang lugar. Amen po. Bakit kasi ang sabi ng Lucas chapter 2, dahil wala ng lugar, amen po, para sa kanya, sa panuluyan. Amen po. Kaya ang hari ng mga hari ay ipinanganak at inilagay sa isang sabsaban. Amen po. Pero makikita po natin dito, amen po, na itinupad pa rin ng Diyos yung pangako po niya sa atin na may darating na tagapagligtas. Amen po. Kaya nga po, hindi hindi tinatanggap ng mga Hudyo, amen po, na si Jesus ang pinangakong Mesiyas. Bakit kasi ang ina-expect nila na Mesiyas ay nakasakay sa isang kabayo na panghari, galing sa isang royal family. Amen po. Galing sa isang mataas na estado, amen po, ng lipunan. Pero si Jesus, ang Diyos, hindi po niya minit yung ina-expect ng mga tao. Amen po. Dumating ang Diyos sa in a humble way. Amen po. Pero makikita po natin dito, kahit doon sa pinakamababang kalagayan, amen po,
ang iyak po ng isang sanggol sa sabsaban ang pumutol sa 400 taong katahimikan ng Diyos. Amen po. Bakit kasi after ng book ng Malakay, wala nang ipinadalang propeta ang Diyos, mensahero ang Diyos sa bayang Israel. Pero nung dumating si Jesus, amen po, at siya ay ipinanganak, naputol ang 400 years na katahimikan ng Panginoon. Bakit kasi ipinanganak na ang ipinangakong tagapagligtas ng Panginoon. Amen po. At number 3 po, niroon po sa atin ni Pastor Francis, sometimes God works in places we least expect. Number 3, an ordinary field. Amen po. Sa Luke chapter 2 verse 8 to 14, ito yung time na ibinalita, hindi sa mga saserdote, hindi sa mga pari, hindi dun sa may mga matataas na katungkulan ang mabuting balita, kundi dinala ng mga anghel, ng hukbo ng mga anghel, ang mabuting balita na ipinanganak na ang tagapagligtas sa bayan ni David, doon sa mga simpleng pastol. Tinuro po sa atin ni Pastor Francis na ang sabi po niya, ang mga pastol, nung time po na yon, sila po ay tinuturing na isa sa pinakamababang tao sa lipunan. Amen po, kung sila po ay hihingan ng impormasyon, hindi sila paniniwalaan. Bakit kasi hindi sila nakapag-aral? Amen po, mababa yung kalagayan nila, madumi ang tingin sa kanila. Bakit kasi palagi lang sila dun sa field, palagi lang sila dun sa bukid, nag-aalaga, nagpapakain, nagpapastol ng mga tupa, ng mga hayop. Amen po. Pero ang sabi po sa atin ni Pastor Francis, it doesn't matter sa ang lugar. Amen po. Mas mahalaga ay yung klase ng puso ng taong kakausapin ng Diyos. Amen po. Bakit kasi kung ang isang taong kakausapin ng Diyos ay nandun na magandang estado niya sa buhay, pero hindi siya willing makinig sa Panginoon, hindi siya makakausap ng Diyos. At itong mga pastol na to, amen po, mababay lang yung uri ng pamumuhay nila, pero nung natanggap nila ang mabuting balita na galing sa Diyos, sabi po doon, sila ay nagalaka, sila ay natuwa. Amen po. At dito po, pinapakita din sa atin ng Diyos sa mga ordinaryong field. Amen po. Pinaparating sa atin ng Diyos sa pwede natin siyang abutin. Pwede natin siyang kausapin. Amen po. Kahit doon sa mga simpleng lugar lang. Amen po. Ang Diyos ay sumasagot pa din. Amen po. Ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong bagay upang iparating ng Diyos na hindi siya nalilimitahan. Amen po. Hindi natin pwedeng ikulong ang Diyos sa isang box na dito lang makakagawa ng himala ang Diyos, dito lang makakakilos ang Panginoon. Hindi po. Bakit kasi dito sa Luke chapter 2, pinapakita ng Panginoon na siya ang masusunod. Amen po. Kung ano ang kalooban niya, amen po, yun ang mangyayari. At kung nais niyang iparating ang kanyang mensahe dito sa mga tao na to, sa isang parang, amen po, gagawin ito ng Panginoon. Amen po. At number 4 po ay sa a fishing boat. Ito naman po yung time sa Luke chapter 5 verse 1 to 11 na si Jesus po ay nagsermon. Amen po. Hiniram niya yung bangka ni Pedro at siya po ay nagbigay ng isang simpleng sermon lang. Pero sa isang simpleng bangka, amen po, ito ang naging simpleng pulpito para ma-deliver ni Jesus ang simpleng mensahe niya na siyang tatawag sa mga taong pinili ng Diyos na maging tagasunod niya. Amen po. Dito sa simpleng bangka na ito, unang tinawag ang 4 na disipulo. Amen po. Maraming mga buhay ang nabago sa simpleng encounter lang na ito. Nanghiram lang si Jesus ng bangka, pero yung simpleng interaction pala na ito ang babago sa buhay ng mga mangingisdang ito. Dito sinabi sa kanila ni Jesus, hindi na kayo magiging mangingisda lang. Amen po, kundi kayo ay maging mamamalakaya ng mga tao. From ay fishermen, magiging magiging mangingisda na kayo ng mga tao. Hindi na lang literal na isda yung huhulihin nyo, yung hahanapin nyo, kundi hahanapin nyo na yung mga nawawala. Amen po. Kaya tayong
kaya tayong gamitin ng Diyos sa mga extraordinary na bagay. Amen po. Sabi pa po ni Pastor Francis, tumingin ka sa Diyos, hindi sa sarili mong alam at hindi sa sarili mong kakayanan. Amen po. Basta willing ka, handa ka at available ka, gagamitin ka ng Panginoon. Amen po. At number 5 po, at dito po sa number 6, tinuro po sa atin kahapon ni Pastora Ruth, number 5, a lonely road. Amen po. Ito naman po yung kwento ni Saul bago pa siya maging si Pablo. Amen po. Ito yung time na siya ay papunta sa Damascus, a road to Damascus. Mag-isa siya. May mission siya para patayin ang mga Kristiyano. Amen po. Pero sa lonely road na ito, amen po, doon pala siya tatawagin ng Diyos sa pagbabago. A change of heart. Amen po. God often confront us when we are at worst. Ang sabi po ni Pastora Ruth, amen po, madalas tayo po ay kakatagpuin ng Diyos kapag nandun na tayo sa kalagayan na parang wala ng pag-asa, parang worse na tayo. Amen po. Pero ang Diyos ay hindi namimili ng lugar para magbago ng buhay ng isang tao. Amen po. Imagine natin, papunta si Pablo sa Damascus para patayin ang mga Kristiyano, pero sa same na lugar pala na yon, sa same na daan, patungo pala dun sa hindi magandang misyon niya. Amen po. Doon pala siya kakatagpuin ng Panginoon. Amen po. At doon pala siya i-realign ng Diyos. Amen po. Para kausapin siya at para ayusin ang buhay niya. Amen po. Ang Diyos ang magdi-decide, hindi tayo. Nire-reveal ng Diyos ang sarili niya sa kahit saang lugar at sa kahit kanino niya gugustuhin. Amen po. Ang sabi ng Diyos kay Ananias, sabi niya, puntahan mo siya. Si Ananias nung una nag-aalinlangan siya kasi alam niya, kilala niya si Saul. Balita sa lahat ng mga Kristiyano, itong tao na to, mapanganib to. Amen po. Pero ang sabi ng Diyos kay Ananias, puntahan mo siya. Kasi siya ang pinili ko para ibahagi ang mabuting balita sa mga hintil. Amen po. Minsan, ang daang papunta sa langit, sabi po ni Pastora Ruth, ay lonely dahil may mga bagay na iiwanan ka. Amen po. At last po, number 6, a prison cell. Amen po. Ito naman yung time na nakulong po si Pablo at si Silas dahilan sa pangangaral po nila. Amen po. Makikita natin na mapapatanong tayo minsan, bakit kailangan nilang makulong? Wala naman silang masamang ginagawa. Amen po. At minsan tayo po ay napupunta sa mga sitwasyon na mapapa-question tayo, Lord, bakit ako nandito? Bakit kailangan kong dumaan sa lugar na to? Faithful naman ako na naglilingkod sa'yo. Amen po. Pero ang sabi po ni Pastor Ruth, out of that situation, may reason pa rin ang Panginoon. Amen po. Bakit kasi dyan sa mga sitwasyon na akala mo ay wala lang. Amen po. Akala mo masyado ka lang binabaon sa mga problema. Akala mo, nakikita mo lang puro dilim, pero ang Diyos pala ay may rason pa din. Sinasabi niya, ang Diyos ay gumawa ng himala para magkaroon ng salvation ang gwardiya na nakatalaga doon. Kailangan makulong nila Pablo in order na yung gwardiya na nandun ay makakilala sa Panginoon. May kailangan mag-sacrifice. Amen po. Pero dun sa prison cell, amen po, doon na nakakilala, hindi lang yung gwardiya, kundi ang buong sambahayan niya. Amen po. Sabi ng Acts chapter 16, verse 31 or 32, kung di po nagkakamali isa man, ang sumampalataya, buong sambahayan ay maliligtas. Amen po. At ang tao po na ito ay nakakilala at na-born again. Amen po. Kung dumaan man tayo sa suffering, sabi po ni Pastora Ruth, hindi natin pwedeng tanggalin ang nature ng Diyos na kaya niya pa rin i-bless at kaya niya pa rin gumawa ng himala out of that situation. Amen po. Maybe, sabi niya dito, maybe the prison that you're in right now is actually the next step to the throne. Maaring yung kinalalagyan mo ngayon, amen po, magiging stepping stone mo, amen po, sa susunod, amen po, na tagumpay ng ministry mo, ng buhay mo. Amen po. Ulitin ko po,
Sometimes God works in the places we least expect. Hindi natin pwedeng ikulong, ikahon ng Diyos doon sa sarili nating thought, sa sarili nating kaisipan na dito lang makakagawa ng himala ang Diyos. Hindi po. Kasi tinuturo po sa atin dito, kahit doon sa mga hindi natin naasahang lugar, naasahang pagkakataon, ang mga ordinaryong bagay ay kayang gawing extraordinary ng Diyos. Amen po. At nandito po si Pastora Yana. Isang magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Ngayon dun po sa tinuro sa atin ng ating mga pastor ngayong linggo, isa lang po yung sigurado na ang Diyos ay nangungusap sa mga tao. Amen po. At naalala ko po yung isang nagturo na ang sabi niya, kapag dinidilig ka ng problema, ikaw ay pinapalago ng Diyos. Amen po. Katulad po ng sinabi po dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 sa Amplified Version, take with me your share of hardship, passing through the difficulties which you are called to endure like a good soldier of Christ Jesus. So yung mga problema po na dumadaan po sa atin, dumadating po sa buhay natin, tinawag po tayo ng Diyos na i-endure ito. Hindi ito lagpasan. Amen. Kasi doon po sa mga hardship, doon sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay po natin, may gustong ma-produce ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Maaring yan ay tiyaga, maaring yan ay pasensya, maaring yan ay pag-ibig, maaring yan ay long suffering. Amen po. Ngayon po, makakayanan lang natin i-endure ang lahat ng mahihirap na sitwasyon sa buhay natin kung tayo po ay nananalangin. Tulad po ng sinabi po ni Reinhard Bonnke, prayerless Christian is a defenseless Christian. Nothing works without prayer. Prayer should be the effect of your love for God, not a religious routine. A Christian who doesn't pray is a non-Christian. Ngayon po, may isa pong interview si Oral Roberts at nabanggit po niya doon sa interview na yon na out of 100% na mga may sakit na nililay hands siya, 90% yung mga hindi gumaling. 10% lang doon sa mga nilay hands niya yung sigurado na nakatanggap ng ganap na kagalingan. Ngayon sabi niya, dahil ba dito titigil ako na manalangin sa may sakit? Sabi niya hindi. Kasi tinawag po tayo na gawin yung misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Hesus. Amen po. Ngayon po, ang sabi po ng Lucas chapter 18 verse 1, nagkwento si Jesus sa mga alagad niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Dito po sa Colossians chapter 4 verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Dito naman po sa Ephesians chapter 6 verse 18, at manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Espiritu. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga hinirang. Ngayon po, may isang kabataan na nagtanong po sa akin, sabi niya, ate, araw-araw na lang akong nananalangin. Paulit-ulit na din yung panalangin ko sa Diyos. Kailan ko malalaman na pwede nang tumigil sa pananalangin? Ang sagot ko po sa kanya, lahat ba ng panalangin mo ay nasagot na? Ngayon, ang sabi po niya, marami sa panalangin niya hindi pa nasasagot. Sumagot po ako na yan ang reason bakit hindi tayo pwedeng tumigil sa pananalangin. Ngayon po, hindi po tayo tinawag ng Diyos na mananalangin lang kapag nakikita natin agad yung resulta. Tayo ay tinawag na maging masigasig, matyaga at tapat sa ministeryo ng pananalangin sapagkat ang tungkulin natin ay manalangin at manampalataya habang ang Diyos ay kumikilos sa kanyang kaparaanan at sa tamang panahon. Ngayon po sa atin pong mga lingkod ng Diyos, sa atin pong mga may relasyon sa Panginoong Hesus, maging matyaga kang ipanalangin yung isang kaluluwang umaattend sa simbahan mo. Maging matyaga kang ipanalangin yung 2 kaluluwang umaattend sa simbahan mo. Maging yan ay 3, 4, o 5.
Maging matyaga tayong ipanalangin yung pamilya natin. Maging matyaga tayong ipanalangin yung bansa na kinabibilangan natin o yung gobyerno na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maging matyaga tayong ipanalangin yung organisasyon natin. Maging matyaga tayong ipanalangin ang mga may sakit. Maging matyaga tayong ipanalangin yung simbahan na kinabibilangan natin. Maging matyaga tayong manalangin sapagkat ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ask what you desire and it shall be done for you. Christian should be a prayer intercessor. May mga times na ipaparanas o ipapakita po sa atin ng Diyos yung kalagayan ng mga pinagpe-pray po natin. Hindi tayo dapat tumigil manalangin hanggat wala tayong nakikitang resulta o hindi natin nararamdaman yung tagumpay sa pananalangin. Huwag po tayong tumigil manalangin hanggat hindi tayo nananalo. Huwag tayong tumigil manalangin hanggat hindi natin nakikita yung pinagpe-pray natin. Tayo yung mananalangin sa mga tao para hindi sila malisya sa kalooban ng Diyos, para manumbalik sila sa Diyos, para makaalis sila sa hindi magandang sitwasyon sa kanilang mga buhay o kondisyon sa kanilang mga buhay, para maliwanagan sila, para makita nila yung direksyon ng Diyos sa buhay nila. Ito ang dahilan bakit sinabi ng salita ng Diyos na maging matyaga kayong manalangin. Bago po tayo mag-worship, meron lang po akong i-share na isang kwento ni Reinhard Bonnke. Bilang isang nagsisimulang missionary noon, bumisita po siya sa isang mission station sa Africa. At sa sobrang init ng mga panahon po na yon, uminom siya sa isang balon na may lamang tubig para mapawi yung kanyang matinding uhaw, not knowing na yung balon na yon ay may lamang tubig na polluted. Maya-maya, nagkaroon po siya ng ibang pakiramdam. Nagkasakit siya, matinding lagnat. Ang kanyang naranasan at dumadaloy ito sa kanyang ugat araw-araw. To the point na nagdeliryo po siya, nag-hallucinate siya, at nakita niya, sa pagdideliryo niya, nakita niya yung isang itim na kumot na bumabalot sa kanya at napagtanto niya, nasabi niya sa kanyang sarili, mamamatay na siya. Makaraan po ang ilang sandali, may narinig siyang boses. Ang sabi po ng boses, may nananalangin para sa'yo. Ito ay boses ng isang babae na nagsisimba sa simbahan na pinapastoran po ng kanyang tatay sa North Germany, 8,000 kilometro ang layo kung saan naroon siya. Sa Lesotho, Africa. Sabi niya po dito, she was pleading to God on my behalf to spare my life. At pagkatapos nito, nawala po ang lagnat. Unti-unti siyang nakarecover. Pagkatapos nito, nagpadala po siya ng sulat sa kanyang tatay sa North Germany na nagsasabing, nakikiusap ako sa iyo na puntahan mo yung babaeng ito at tanungin mo kung anong nangyari sa kanya ng araw na ito. Nung nabasa po ni Reinhard Bonnke yung reply nung tatay niya, sabi niya dito, he was deeply moved. Sinabi ng babae, nung araw na iyon, nangusap sa akin ang banal na spirito at ginising niya ako ng maaga at sinabi, manalangin ka para kay Reinhard sapagkat mamamatay na siya roon sa Africa. Nanalangin siya ng ilang oras hanggang sa dumating ang tagumpay sa panalangin o ang breakthrough doon sa Germany. At nung time po na yon, nawala ang lagnat ni Reinhard. Ito po ang kapangyarihan ng nagagawa ng intercessory prayer. Ngayon po, tayo po muli ay mananalangin at patuloy po sama-sama nating ipanalangin ang lahat ng sitwasyon at lahat ng tao sa Diyos. Sige po, tayo pong lahat ay mag-worship. At sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal sa iyong tugon.
sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo, ang pagsama mo ang ninanais ko, at kapayapaan sa piling mo. Sa bawat takot, sa bawat takot at sa aking pangamba, naghihintay na mangusap ka. Maniniwala na ikaw ay nariyan. Ramdam ko ang iyong pagmamahal. Sa iyong tugon ako'y magtitiwala. Ang dalangin ko'y kalooban mo, ang pagsama mo ang ninanais ko, at kapayapaan sa piling mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di nag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Sampawitin natin, salamat sa biyaya at pagpapala mo. Salamat sa biyaya at pagpapala mo. Ika'y kalakasan na kaagapay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo. Walang hanggang papuri alay sa'yo. Jesus, ang pangako mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-iisa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-iisa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus, ang pangako mo. Jesus, ang pangako mo, ako'y di mag-iisa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon.
pantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Wala kang katulad sa lahat sa kabutihan mo sa buhay namin. Purihin ka, hallelujah. Tapat sa mga pangako mo. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, walatin ka. Susang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago. Wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy na tinataas namin sa iyo, Lord, ang bansa namin. Dalangin namin na patuloy mong kausapin ang bawat tao dito sa bansa namin, Panginoon. Lord, kausapin mo ang presidente namin, ang gobyerno namin, sa pinakamababang opisyal ng gobyerno, Panginoon. Lord, bigyan mo ang mga tao sa bansang ito, Panginoon. Lord, ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ang bawat isa sa amin ng strong conviction and shame sa kasalanan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pananampalataya sa iyo, ng mataas sa pagtitiwala sa iyo, Panginoon. At patuloy namin na ginagapusan dito sa bansang Pilipinas, sa North, South, East, and West. Kayo ng mga demonyo na nagbibigay ng sakit at karamdaman sa buhay ng mga tao sa bansang Pilipinas ay ginagapusan namin. Kayong mga demonyo na nagbibigay ng kahirapan, kasalatan ay ginagapusan namin. Sa pangalan ni Jesus. Ikaw na demonyo na nagkukos ng maagang kamatayan, aksidente, kapahamakan ay ginagapusan namin. Demonyo na nagkukos ng away, ng gulo ay ginagapusan namin. Demonyo nagtatakip sa espiritual na paningin at pandinig ng mga tao sa bansang ito ay ginagapusan namin. Kayong mga demonyo nagtutulak sa mga tao na gumawa ng kasalanan ay ginagapusan namin sa pangalan ni Jesus. Kayo ng mga territorial spirits ay binabind namin sa bansa namin sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Kayo ng mga religious spirit, kayong mga demonyo nagpapakalat ng maling relihiyon, katuruan, paniniwala, ay ginagapusan namin at winawasak namin ang kapangyarihan niyo sa buhay ng mga tao sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Ikaw na spirit of pride ay binabind namin sa pangalan ni Jesus. Mataas sa kalaman laban sa Diyos ay winawasak namin ang kapangyarihan niyo sa bansang ito sa pangalan ni Jesus. At Lord, mula sa North, South, East, and West ng bansang Pilipinas, nagpapakawala kami, Panginoon, ng kaligtasan, espiritu ng katotohanan sa buhay ng mga tao, kagalingan, kasaganahan, restoration, revival, liberty, deliverance, Panginoon. Lord, nagwiwika kami ng magandang ekonomiya sa bansa namin. Nagwiwika kami ng bansa na malaya sa utang. Nagwiwika kami ng kapayapaan, Panginoon, ng pag-ibig, ang maghari, Panginoon, Lord, sa bansang ito, Panginoon. At mula sa presidente namin, sa pinakamababang opisyal ng gobyerno, bigyan mo sila, Panginoon, ng malasakit. Yes, Lord. Sa kapwa nila, Panginoon, at sa mga nasasakupan nila, Panginoon, Lord, bigyan mo sila ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Dalangin namin, Lord, na alisin mo sa mga posisyon yung mga tao na may hidden agenda, Panginoon. Yes, Lord. Mga tao na hindi sumusunod sa kalooban mo, O Diyos. Palitan mo ito ng mga leader, Panginoon, na
handa, Panginoon, na paglingkuran ka at ang mga mamamayan dito sa Yes, bansang Lord Pilipinas. Lord, nagwiwika kami ng kaayusan, ng Yes, kapayapaan, ng spirito ng katotohanan sa gobyerno namin, Panginoon. Nawiwika kami, Panginoon, Lord, ng pagkilos ng banal na spirito mo, Panginoon, Lord, Yes, Lord. sa government namin. Hindi namin ito kayang ayusin, Panginoon. Hinihiling namin ang makapangyarihan mong kamay, Panginoon. Ang manguna, Lord, ang kumilos, Lord, sa government In namin, Jesus' Panginoon. At gayon din, tinataas namin sa iyo, O Diyos, ang Rema Fields, Lord, na Yes, Lord. everyday live, Facebook live, Bible study, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na itago mo ang iyong mga lingkod sa iyong likuran, na gamitin Yes, mo mga Lord. labi, ang buhay ng mga lingkod mo, maging daluyan ng kapangyarihan at salita mo, Panginoon. Yes, Lord. Lord, sa mga taong makakapakinig, Panginoon. Nawiwika kami, Panginoon, sa gawain mo na ito, Lord, ng manifestation, ng kapangyarihan mo, Yes, Lord, Lord ng presensya mo, Panginoon, ng word of wisdom, knowledge, revelation, Panginoon, Yes, O Lord, Lord. sa bawat makikinig, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na maging personal ka, Lord, maging personal ka sa Yes, O pangungusap, sa mga tao na nanonood, nakikinig Yes, Jesus. ng live dito sa Rema Fields, Panginoon. Lord, bigyan mo na patuloy na katalinuhan, kaalaman, Panginoon, at pangunawa, Panginoon, ng mga pastor namin Yes, O na Lord Jesus. lingkod mo na ginagamit para maghatid ng iyong mga salita, Panginoon, Yes, Lord, Lord. sa platform na ito, Panginoon. At gayon din, salamat, Lord, sa malawak na gawain mo, Panginoon, Salamat, Panginoon. sa bagay na ito. At gayon din, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga prayer requests ng bawat isa sa amin, Yes, O Panginoon. Lord. Lord, nakikita mo ang laman ng ang desire, ang heart's desire ng bawat isa sa amin, ang mga panalangin binabanggit ng labi namin, ang mga ipinipetisyon namin sa iyo, Panginoon, ng mga Yes, may Lord. prayer request. Lord, nagwiwika kami, Panginoon. Lord, ng kagalingan, Panginoon. Lord, nagwiwika Yes, kami ng Lord. kaligtasan sa mga pinagpe-pray namin. Lord, nagwiwika kami ng kasaganahan, Yes, Lord ng Jesus. maayos sa sitwasyon, ng kapayapaan, Panginoon. Lord, ng kalinawan, Lord, ng malinaw na, Yes, nasagot Lord mo Jesus. sa mga ipinagpe-pray namin, Panginoon. Lord, salamat sa mga bagay na yan, Panginoon. Lord, sinabi mo sa iyong salita, anuman ang hilingin namin sa panalangin, Yes, sumampalataya Lord Jesus. kaming natanggap namin ito at matatanggap Salamat, nga namin Panginoon. ito sa pangalan ni Jesus. Inuutosan namin ang mga anghel ng Diyos sa dalhin sa amin ang mga Jesus' ang katugunan sa lahat ng ipinapanalangin namin. Jesus' name. Salamat, Panginoon. Patuloy kang purihin at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy na tinataas din namin sa iyo ang organisasyon ng Rema Evangelistic Church International. Ang gawain mong ito ay hindi nagmula sa tao, kundi So, nagmula Lord God. ito sa iyong puso, Panginoon. Lord, ikaw ang dakilang pastol namin, Panginoon. So, Lord Kung kaya't ang kalooban mo ang siyang patuloy na maganap sa gawain ito, O Diyos. Lord, anumang nakikita mong problema, Panginoon, hayaan mo na ikaw ang siyang magsaayos na ito. Dahil ikaw ay Diyos ng kaayusan ng lahat So, ng Lord bagay, Panginoon. At sa iyo ay walang anumang kaguluhan, Panginoon. Kaya So, Lord patuloy na sinusuway namin kayo ng mga demonyo na nakatalaga upang guluhin ang simbahan ng Rema. Sa pangalan ni Sinusuway Jesus. namin kayo sa pangalan ni Jesus. Lumayas kayo Kayo sa ng mga pangalan ni demonyo Jesus in na Jesus' name. nakatalaga upang pilayin ang gawain ng Diyos at akihin ang mga leaders namin. Winawasak namin We kayo rebuke sa you in the pangalan mighty ni name of Jesus. Jesus. Kayo na nagkukos Jesus' ng name. dibisyon, ng pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, ay winawasak Winawasak namin namin sa pangalan ang ni Jesus. kapangyarihan niyo sa Kayo ng mga pangalan ni demonyong Jesus. kumikilos pa In Jesus' ilalim name. upang wasakin ang gawain ng Diyos. pangalan Nire-rebuke ni namin Jesus, kayo, in tinatalian Jesus' namin name. kayo sa pangalan Sa ni pangalan Jesus. ni Jesus. Ang lahat ng mga plano mo, Satanas, at ang mga kampon mo ay pinapawalang bisa namin sa pangalan ni pangalan ni Jesus. Jesus, in Sa Jesus' pangalan ni name. Jesus. Maging kayo ng mga Jezebel and Absalom spirit Yes, ay Lord. nire-rebuke namin sa pangalan Jesus' ni name, Jesus. sa pangalan ni Kayo Jesus. na spirito ng pride, pagkakaaway-away, hindi pagkakaintindihan, ay winawasak namin sa In Jesus' pangalan ni name, Jesus. sa pangalan ni Jesus. Kayo na mga rebellion spirit, ay nire-rebuke namin in the Yes, mighty name of winawasak namin Jesus. ang kapangyarihan In Jesus' niyo name. sa pangalan ni Panginoon, patuloy na nagpapakawala din kami sa organisasyon namin, Panginoon, ng
isang pag-ibig, isang misyon na Yes, O nagmumula Lord God. sa iyo, Panginoon. Patuloy na mag-manifest yung prutas ng Espiritu mo sa buhay ng Yes, bawat O Lord isa. Makita sa amin, Panginoon, yung love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. So, Turuan Lord mo God. kami na palaging lumakad sa pag-ibig, Panginoon, at tahiin mo kami sa isang mission and vision na nagmumula sa iyo, Yes, O Panginoon. Lord God. Hayaan mo, Lord, na habang tumatagal kaming magkakasama, mas mahalin namin, matutunan naming mahalin ang bawat isa, Panginoon. Yes, O At Lord Lord, God. patuloy na anointan mo pa ang mga pastor namin, ang mga leaders namin, Panginoon. So, Lord Patuloy na God. bigyan mo pa sila ng wisdom, knowledge, understanding, Panginoon. Yes, Simula O Lord kay God. Pastor Boy, sa mga board of members, district pastors, junior pastors, and lahat ng leaders sa kabuuan So, Lord ng God. Rema Evangelistic Church International. Ikaw ang patuloy na mag-guide sa kanila, Panginoon, sa mga decision makings na kailangan gawin sa mga kongregasyon at sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa buhay ng bawat isa. Yes, O Lord Ikaw God. yung mag-equip, Panginoon, patungo sa tagumpay, Panginoon, sa ministry ng bawat isa na naririto, Panginoon. Lord God. Lord, pinagpapala namin ang lahat ng mga pastor at mga leaders namin, ang lahat ng hawakan ng kanilang mga kamay, ay pagpalain mo, Panginoon. So, Lord God. Ingatan mo ang kanilang pamilya, ang lahat ng mahalaga sa kanilang mga Yes, buhay, Lord God. Panginoon. Dahil Lord, ang sabi mo sa Timoteo, ano mang ipagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, ay pag-iingatan mo, O Diyos. Kaya hindi sa buhay ng aming senior pastor, kay Pastor Boy, Panginoon, patuloy na nagwiwika kami sa Kanya ng kumpletong kagalingan, Yes, O Lord God. mula ulo hanggang talampakan. Kayo Yes, ng O mga Lord demonyo na nakatalaga upang siya ay bigyan ng sakit at karamdaman, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. in Jesus' Iwanan name. ninyo ang pastor namin sa pangalan ni Jesus. Huwag niyo in siyang Jesus' name. papakialamanan. Iwanan Sa niyo siya sa pangalan ni pangalan ni Jesus. Jesus. Sa pangalan Jesus' ni name. Jesus. Rebuke Kayo ng mga demonyo na nagbibigay ng unstable na blood pressure, maging sa level ng kanyang sugar, ay winawasak namin Sa pangalan ni sa Jesus, pangalan in ni Jesus' Jesus. name. At inuutusan namin ang lahat ng mga vital signs at lahat ng mga organs ng paso namin na mag-function ng maayos sa pangalan ni pangalan ni Jesus. Jesus. Nagwika kami sa Kanya ng malakas sa pangatawan, maayos na kalusugan, Panginoon. Lord, maging ng kalakasan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Ingatan mong palagi ang pastor namin, saan man siya magpunta, Panginoon, sa pagpunta niya sa mga outreaches, sa pagbiministry niya, Panginoon. Patuloy na ang presensya mo, ang mag-ingat sa kanya. Binabalutan Lord God. namin siya ng banal mong dugo, mula ulo hanggang talampakan. Panginoon, niniwala kami na ang buhay ng pastor namin na isang malaking testimonyo, Panginoon, na ang sino mang tinawag mo ay pinagtatagumpay mo Yes, at O Lord. kailanman ay hindi mo iiwanan, Panginoon. Lord, marami pang misyon, Panginoon, ang ipagagawa mo sa buhay ng pastor namin. So, Lord Kaya God. hayaan mo, Panginoon, na patatagin, palakasin mo siyang palagi sa pamamagitan ng Espiritu mo na nananahan sa Kanya, So, Lord Panginoon. Pinagpapala namin ang buhay ng pastor namin, ngayon din ang lahat ng mahalaga sa kanyang buhay, sa pangalan ni Jesus. So, Lord God. Pangalan ni Jesus. Lord, gayon din, tinataas namin sa iyo ang camping, Panginoon, sa July Camp, ang mid-year camp, Panginoon. Yes, Dalangin Lord namin, God. O Diyos, ang katagumpayan ngayon pa lang ng gawain mo. Yes, Na Lord mag-intervene ka, Panginoon, dahil ito'y gawain mo at hindi gawain ng tao. Panginoon, salamat, Lord, sa kalooban mo, sa venue, Panginoon, sa mga tao na dadalhin, Panginoon, sa gawain mong ito, makakilala Yes, Lord sa iyo. God. Salamat sa mga taong tatawagin mo upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord God. Patuloy na i-ready mo pa ang bawat isa sa amin, Panginoon, at ngayon pa lang ay nagpapasalamat kami sa kakumpletuhan ng lahat ng pangangailangan ng bawat mga simbahan para Yes, sa O Lord gawain God. mong ito, Panginoon. Salamat sa venue, salamat sa pangailangan, Panginoon, sa lahat ng katugunan, O Diyos, sa kailangan sa camping, sa pang-transpo, Yes, O Lord sa God. mga sakyan na gagamitin. Salamat, Panginoon, gayon din sa mensahe mo, sa pag-take over mo, sa lahat ng mga services at sa lahat ng gawain, Yes, Panginoon. O Lord God. Gayon din sa pamilya ng bawat mga manggagawa na naiwan sa kanya-kanyang mga tahanan. Yes, O Panginoon, Lord God. dalangin namin, O Diyos, ang isang pamilyang Kristiyano, isang pamilyang Yes, O naglilingkod Lord God. sa iyo, Panginoon. Ang sabi mo, O Diyos, yung salita, sino mang mag-iwan ng kanyang pamilya, bahay, lupain,
kanyang mga magulang ay tatanggap sa buhay na to at sa buhay na darating ng 100 ibayong kapalit. At naniniwala kami na hindi nawawalan ng Yes, kabuluhan Lord ng God. lahat ng paglilingkod namin at hindi maiksi ang mga kamay upang hindi abutin ang pamilya namin, lahat ng mahalaga Lord sa God. amin, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, aksidente, kamatayan, kahirapan, Yes, kawalan Lord sa God. pangalan ni Jesus. Dahil kami ay mga anak mo, Panginoon, ang lahat ng klase ng pagpapala ay kiniklaim namin, Panginoon, ayon sa iyong pangako. At dahilan sa kami, mga anak din ni Abraham, kami ay naging tagapagmana ayon sa pangako mo, Panginoon. So, Lord Lord, salamat, Panginoon, sa pamilyang may takot sa iyo, O Diyos. Lord, makikita ng lahat ng mga tao ang kaibahan ng may Diyos sa walang Diyos at ang kaibahan So, Lord ng God. naglilingkod sa hindi naglilingkod sa iyo, Panginoon. So, Gayon Lord din God. sa patuloy na church planting, sa mission and vision na binigay mo sa kabuuan ng Rema, i-claim namin hindi lang ang Luzon, maging ang Visayas at Mindanao ay matayuan So, Lord ng God. gawain mo, Panginoon. Magbukas ka ng mga pintuan, gawin mong malinaw sa amin ang kalooban mo upang matayuan ang bawat mga bayan, ng mga probinsya, Panginoon, ang gawain mo na siyang So, magiging Lord God. magsisilbing ilaw, Panginoon, sa mga lugar na yan, O Diyos. Gamitin mo pa ang mga buhay namin, Panginoon, at dalhin mo ang mga panyapak namin patungo sa kalooban mo at sa mga So, taong Lord God. nangangailangan ng kaligtasan, O Diyos. Ikaw ang patuloy na manguna sa buhay ng bawat isa at sa kabuuan ng ministeryo ng Rema. So, Panginoon, Lord God. salamat sa katugunan ng mga panalangin namin. Ina-appreciate ka namin, O Diyos. Purihin ka, nakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Worship po tayo. May pagsubok man o problema, ako'y patuloy sa iyo ay sasamba. Hindi ako mapipigilan, patuloy kang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang aking sandigan. May pagsubok man o problema, ako'y patuloy sa iyo ay sasamba. Hindi ako mapipigilan, patuloy kang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang aking sandigan. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Mga pangako mo, hahawakan ko. Sa iyong mga salita, ako'y magtitiwala. Lahat ay kaya mong gawin, lahat ay kaya mong baguhin. Walang mahirap sa iyo, O Diyos. Makapangyarihan ka. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, salangin namin na patuloy mong dagdagan ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na panghawakan ng mga salita mo at nagwiwika kami, Panginoon, ng katugunan sa lahat, kasagutan sa lahat. Inaangkin namin ang lahat ng kasagutan sa lahat ng aming panalangin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy kang purihin at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang gabi po sa bawat isa. God bless po.